Posibleng wala nang mangyaring transition process sa pagitan ng kampo ni na outgoing Governor Gwen Garcia at Governor-elect Pam Baricuatro. Ayon sa bagong halal na gobernadora, tila lumalangoy na lang sila sa sariling tubig habang naghihintay kung kailan may sasagawa ang transition at ang pag-turnover ng mahalagang dokumento sa Kapitolyo. Narito ang balita ni Aileen Navarro. Tila nauuwi sa wala ang inaasahang transition sa pagitan ng kampo ni Governor-elect Pamela Baricuatro at outgoing Governor Gwen Garcia. Sa isang local tourism event kamakailan sa isang mall, tahasang sinabi ni Garcia na siya pa rin ang dapat kilalaning gobernador ng Cebu hanggang sa mismong tanghaling tapat ng Hunyo 30. Come June 30 at 12 o'clock noon, not earlier, sa mga atat na atat, unya na, alas 12.1 usa pa, musod katong mga atat. Apan hangtod alas 12 sa Hunyo, kining inyong alagad, si Gwen Garcia, mao paghihapoy gobernador. Ilang araw na lang ang natitira bago ang formal na panunungkulan ni Baricuatro sa Hunyo 30, ngunit ni anino ng transisyon ay hindi pa umano nila nararamdaman. Wala pa rin siyang access sa mga dokumentong dapat sana'y maaga ng inendorso at hindi rin siya nabigyan ng pagkakataon makapulong ang mga department heads ng Kapitolyo. Nang tanungin si Governor-elect Baricuatro kung may pag-asa pa bang mangyari ang transition, asked her. Nothing. We are really, kung naglangoy me on our own, treading waters, nothing's happening. We're waiting until everything would be. But we are hoping that the local government with the ILG would be of help to us. Hindi rin naiwasang ikumpara ni Baricuatro ang nangyayari sa probinsya sa sitwasyon ng Cebu City Government, kung saan aktibo nang nakakausap ng mayor-elect ang mga opisyal bago pa man ang formal turnover. Really, I was hoping that it would be, the transition would have happened weeks ago. Just like from the Cebu City government, no? You know, Mayor Nestor's already holding office there and everybody's already reviewing documents. They stay there until maybe past midnight to look at documents, but nothing's happening with us, you know. We are waiting, and waiting. Yeah, so maybe, I don't know if something will happen on June 27, but it looks like nothing will happen until June 30. So, but just want the people to know na mo na kahimtang nato karon. Nagsige tagpaabot kung kano saan nila, everything's in her terms. But I believe that we should be following the law. Ginawa ni Baricuatro ang mga pahayag na ito matapos bumisita kay outgoing Vice Governor Hilario Davide III sa kanyang tanggapan sa Legislative Building sa Cebu Provincial Capital noong June 25, taong kasalukuyan. Personal na hiniling ni Baricuatro ang suporta ni Davide, partikular na para sa kanyang flagship program na food security para sa buong lalawigan. Yes, of course, he was a former governor and a former vice governor, no, going to be. So it's just the proper thing to do and the ethical thing to do. Na I would ask his advice. Yeah. Yes, I've always believed, no, na good governance always starts from listening. So I don't just listen to the people, but of course we listen to our, co-public servants. Yeah. Matatanda ang una nang nanawagan si Davide sa mga bagong halal na miyembro ng Sangguniang Panlalawigan na suportahan ang mga programa ni Governor-elect Baricuatro kahit pa hindi sila magkakaalyado sa politika. Hanga rin si Baricuatro sa naging working relationship ni Davide at Garcia sa kabila ng pagiging magkaibang partido. Anya, ganoong klaseng ugnayan ang nais niyang imodelo sa kanyang panunungkulan bilang gobernadora ng Cebu. Para sa Diyos at sa Pilipinas nating mahal, Aileen Navarro, SMNI News.